So ngayong araw na to guys, nandito tayo sa baba ng Show Boulevard, no? Dito sa may Mandaluyong. So galing na tayo ngayon sa may Quezon Avenue, no? Doon sa may saan ba yun? Sa may saan ba yun guys? Sabihin nyo nga guys kung saan ako galing. Hirap isipin, no? Kung saan ako galing. May amnesia na ata ako eh. Kung may ubo lang. Sa Sanctuarium di Manila, no? Doon sa binuburulan ng mga mayayaman at sikat na mga tao. Doon pala ako pumunta, no? So hinatid natin yung boss natin. At mayroon silang pupuntahan doon na namatay ang kaibigan. So sila na bahala umuwi. At nandun naman si sir eh. Tayo pinabalik, no? At uuwi na rin tayo. So kung papala rin na babiyahe muna tayo kay Joyride, pangbaon ng mga bata. Dahil kaninang umaga hindi tayo nakapagbiyahe noon. Dahil nagpa-check up tayo. So grabe, mahirap magkasakit guys. Lalo't ikaw lang yung inaasahan sa lahat. Napakahirap maghanap buhay na mag-isa. Pag nagkasakit ka, wala na. Ay nako, grabe nangyari. Ay nako, hirap ng buhay. Hirap ng buhay mga kasundo. Lalo't ikaw lang yung naghahanap buhay. Ay nako, mahirap ang buhay, mahirap. Sa mahal ng bilihin ngayon, kailangan hindi lang isa ang yung racket, no? Kundi mas higit pa. Dahil pag isa lang yung pag isa lang yung trabaho mo, no? Or pinagkakakitaan, ako po, huwag ka na mag-asawa. Gutom ang pamilya. Lalo't nangungupahan ka ng bahay, may nag-aaral kang mga anak, nako po. Tapos ang sahod mo minimum, wala na. Napakahirap ng buhay ngayon mga kasundo. Kaya talaga lahat ng diskarte dito sa Metro Manila gagawin mo para kumita ka ng pera, no? Dobling kayod. Kung kikita ka lang dito sa Manila ng 500 a day, nako po, huwag ka nang mag-asawa. Magugutom lang yung pamilya mo. Huwag ka nang mag-anak. Kahit 1,000 pa araw mo, pag may pamilya, kulang na kulang. Tipid na yan. Noon may 1,000 ka isang araw, baka yayaman ka. Pero ngayon 1,000 isang araw, tipid pa yan. Grabe, napakahirap ng buhay mga kasundo. Ibang iba noon kaysa ngayon. Sa ngayon ang 1,000 pag nababaryahan, equivalent na lang yan, nasa 100 pesos. Yung 500 mo, equivalent na lang yan 50 pesos sa ngayong panahon. Noon yung 1,000 mo, equivalent na yan mga 5,000 na yan. Or 10,000. Yung 500 mo, equivalent na yan 5,000 na yan noon. Makakabili ka ng bigas halagang 20 pesos 1 kilo. Gasolina mo noon 25 pesos. Grabe, wala na. Hindi na babalik sa dati yung dating presyo ng mga bilihin mga kasundo. Wala na talaga. Ang nangyari ngayon wala nang kanya-kanya na.
Kanya-kanya ng diskarte sa buhay. Napakahirap. Kaya sa mga binata dyan, huwag muna kayong mag-asawa hanggat wala pa kayong matinong trabaho. Dahil once na nagkakasawa kayo at wala pa kayong trabahong matino o regular na trabaho, kawawa lang ang pamilya. Ay nako. Ako, driver ako sa araw. Nagpa-part-time ako sa gabi sa Joyride. Gaano kasipag, di ba? Pero kulang pa rin. Lalo't nagkasakit ako, nako. Wala din nangyari sa perang natanggap ko nung Chinese New Year. Yung sinasabi namin na 14 month ay binigay ng company, walang nangyari. So talagang ang pera lang dumudulas lang sa palad, no? Dumadaan lang. Pag hindi ka marunong gumamit, hindi ka marunong humawak, tae. Wala talaga. So ngayon nandito tayo sa kabaan ng Capitol U, Pasig, no? Pakita ko sa inyo guys, no? Yan, no? Wala namang masyadong traffic dahil syempre gabi na, no? Alas 8 na. So sana makuha tayong pasahero, no? Pabiyahe tayo kahit makatatlo, dalawa lang tayo, pang gasolina at pangbaon ng mga bata. Napakahirap pag hindi ka nakapagbiyahe kay Joyride. Gutom ang pamilya. Lalo't ngayon daming gastusin, nagkasakit pa. Ay nako, sana makasahod na tayo kay YouTube. Paano tayo makasahod? Bihira lang tayo mag-upload ng video, no? Ano i-content natin? Wala. Ay nako po. Kung papalarin sana sa Facebook Reels, no? Sana sipagan lang natin yung pag-upload at pag-engage, no? So yun na nga guys, no? At malapit na tayo sa bahay ng boss ko, no? So igagrahe natin yung sasakyan na to. At tayo naman ay uuwi, no? So kung pala rin baka makakuha tayo ng pasahero kay Joyride na pauwi. Kahit man lang makadalawa or tatlo. May pangbaon yung mga bata, no, sa school. Pakahirap ng buhay, mga kasundo. Dami mong iniisip sa buhay. Kahit gusto ng katawan mo pahinga. Dahil syempre kahit sabihin mo wala ka naman masyadong ginagawa sa trabaho, pero ang sinasabing stress, no? Nakakapagod din yun. At hindi ka naman makapag-relax ng ganun-ganun lang. Dahil yung utak mo syempre alert, no? Dahil tayo ay isang family driver, no? Driver tayo ng mga mayayamang tao. Sila lang mayaman, tayo hindi. Pumayat nga ako, mga kasundo, dahil syempre sa puyat siguro, no? At laging kulang sa tulog. Napakahirap ng buhay. Ay nako, Diyos ko. Kaya laban lang sa buhay. Hanggat kaya, hanggat may lakas, no? Hanggang kawakasan ng buhay natin dito sa lupa. So payo ko lang, no? Katulad ko rin, nagkakasala din ako, pero gumagawa ako ng paraan upang mabawasan yung aking pagkakasala. At syempre, paghahanda natin yung pangalawang buhay. Yun ay importante sa buhay natin, ay ang unahin natin ang Panginoon Diyos.
dahil siya lamang ang makakapagbigay buhay sa atin, no, dun sa kabilang buhay, ang sinasabing buhay na walang hanggan, kung tayo ay sumunod sa Panginoon Diyos at hindi tayo lalabag sa kanyang utos, no? Sumunod tayo sa kanyang utos, at yun naman ay kanyang ipinangaral, no? Inuutos niya sa kanyang bugtong anak, at yung anak naman ay ipinamahagi doon sa kanyang mga tagasunod, no, or mga alipin, yung sinasabing 12 apostle, no? Apostoles, no? Yun ay yung aral niya, no? So isinulat sa Bible para hindi mawala, no? Mawala man tayo sa mundo, ang salita ng Diyos ay talagang hindi mawawala. Yun, guys. So ako sumisikap din ako na kahit papaano, no, lalapit tayo sa Diyos, dahil siya lamang talaga ang makakatulong sa atin pagdating ng paghuhukom, no, ng ating mga buhay-buhay, no. So ang lagi nating talagang isipin yung kaligtasan nating kaluluwa, at isipin din natin yung dito sa lupa, pero priority natin yung kaligtasan ng ating kaluluwa, no, pag tayo namatay. So yun lang, simple lang, no, hanggat kaya nating umibig sa ating kapwa-tao, no, at syempre ibigin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at buong pag-iisip at kalakasan, no. At ibigin natin ang kapwa nating tao gaya ng ating pag-ibig sa ating sarili. Tiyak, masunod na natin ang kautusan ng Diyos, no, pag yan ay ating ginagawa sa araw-araw. At syempre talagang importante mananalangin, at tayo naman ay papakinggan ng Panginoon pag ang hangarin natin sa ating panalangin ay mabuti. So sana may napulot kayong aral, no, na ibinahagi ko ngayong gabi na to, mga kasundo. So tayo naman ay makasalanan, pero gumagawa tayo ng paraan upang maibsan, no, at mabawasan, at hindi na natin syempre gagawin yung pagkakasala na yun. Kaya tayo ay nagtutuklas, no, nagbabasa-basa ng Bible. So may napupulot tayong aral at may nalalaman tayo tungkol sa salita ng Diyos ayon sa banal na kasulatan, no? So kailangan din natin talagang unahin ang Panginoong Diyos sa ating buhay-buhay sa araw-araw. Siya lamang ang ating sandata, no, panlaban sa masasama. So yung mga nangyayari sa buhay natin siguro pagsubok lang, no. Kumbaga sinusubukan lang tayo kung hanggang saan yung ating pananampalataya sa Kanya. At syempre para naman masubukan niya talaga kung hanggang saan yung paniniwala mo sa Kanya. Kaya dumaranas tayo ng kahirapan, pagsubok sa buhay, dahil gusto niyang subukan tayo sa ating mga pamumuhay, no, dito sa lupa, kung talagang naniniwala tayo sa Kanya, no. So nandito tayo sa bahay ngayon at magbubusina tayo. Thank you sa mga nakikinig. Ayan, binusanahan na natin, no, mga kasundo, yung kasambahay, no, na bubuksan tayo ng gate. At nandito na tayo sa labas ng gate, no. So mga kasundo, pa-like and share na lang, no, ang ating video. Pa-subscribe na lang yung ating YouTube channel, Kasundo Motovlog. So ito, bukas na yung gate.
Ayan na. Papasok na tayo ng garahe. Puta. Sumayad. Ano ba yan? Ang baba kasi nito. So ayan, thank you for watching guys. Bye.